ng ating pagtalakay sa ating tema, Our God shall supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Mga kapatid, ang Agosto ba ay naging tagtuyot sa atin? Sabihin po ba ninyo na talagang, Pastor, totoo po na ang Agosto ay tagtuyot? Wala. Gaya na nasabi natin, wala pong tagtuyot kung tutuusin para sa Diyos. Ang bawat bahagi ng ating buhay ayon sa ating paglalakbay dito sa mundo ay gaya ng sinabi ng Diyos kay Josue, sasamahan kita. Ang ating pong huling paksa, God's promise of prosperity and success. Ito po ay isang mahalagang bahagi na gusto natin tignan sa puntong ito. Mayroon bang pangako ang Diyos tungkol sa tinatawag natin kasaganahan at katagumpayan? By the way, salamat po sa Diyos kasi may hangin ako din eh. Siguro may nakakita po na mayroong pinapawisan tayo, kaya tayo ay mayroon pong kapatid na ginamit ng Diyos na nagbigay ng ating electrical. Salamat din sapagkat kaya ako naka-video ngayon na hindi ako nagpapakitang gilas para hindi. Ito po ay kortesiya din ng ating kapatid upang ayon sa biyaya ng Diyos, ang atin hong mga mensahe ay maiparating po sa bawat sulok ng daigdig. Ba? Totoo ba yung Pastor? Oo, kasi magbubukas ng website ang New Hope at hopefully yung ating mga kapatid sa ibang bansa ay pwede nyo sabihan, panoorin nyo yung mensahe. Panoorin nyo, tingnan nyo yung website ng Lipan New Hope Church. At actually sa Lipan Hope Church, matagal na nilang ginagawa ito. Nahuhuli na ako tayo kung tutusin. Pero anyway, huli man daw at makakabuti, ay makakabuti talaga. Yan po ba? Okay. And by the way, bago ko makalimutan, meron pong tuloy po ang concert ni Paul Balucci ba yan? Paul Balucci, September 2, sa Cultural Center. So, kayo po ay nakaniya. Nais ng Diyos na mabuhay ka sa kasaganahan. God wants us to prosper financially, to have plenty of money, to fulfill the destiny He has laid out for us. Joel Osteen, Lakewood Church. Sino ba ito si Joel Osteen? Meron siyang sinulat na joy or favor, abundance, and joy. God wants us to prosper financially. Now, yun po ang sasagutin natin. Sa message po natin ngayong umaga, yan ang sasagutin natin. Tungkol ho doon sa mensahe ng Diyos kay Josue. Dahil gusto natin pong i-ugnay ito at balansihin. Tingnan, ito nga pa ang pangako ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat sa inyong mga pagpapala. Higit sa lahat ay sa amin pong buhay, sa inyong pagkalinga, kung paano mo kami inaalagaan, binabantayan, ginagabayan dito po sa aming paglalakbay sa mundo. Salamat sa inyong pagsama. Alabatin po namin, O Diyos, ang pagsambang ito ay hindi magkakaroon ng kabuluhan kung wala kayo sa aming kalagitnaan. Kung hindi ninyo tatanggapin ang pagsambang ito, kami ay parang batingaw lamang na umaalingaw, ngunit ito ay walang epekto maging sa mga personal naming buhay at sa iglesia nito. Kaya sa umagang ito, dakilang Diyos, muli nais sumasamo kami na inyong aming pangunahan, gabayan at ituro ang inyong mga salita upang unawain mabuti ito at hindi kami mapahamak sa mga lumalaganap na maling aral sa aming kapanahunan. Muli, salamat sa inyong pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Is Joshua 1:8 a formula for financial success? Ang Josue 1:8 ba ay formula o ito ba'y solusyon sa tinatawag nating pinansyal o material na tagumpay? Yan po yung sinasabi ng Josue 1:8. Anong uri ng aklat ang binabanggit doon? Kasi sabi doon, huwag mong iwagli o iwaksi ang aklat na ito. Ito ho ba isang magical book? Marami ho ngayong mga kapatid ang nag-aaral ng kung ano-ano hong pamamaraan para kumita ng pera. Hindi ho masama yun.
yung bang tayo ay nag-iisip ng mga magandang investment o halimbawa meron tayong mga tinitignan mga aklat na o sabihin natin mga aralin para tayo ho ay akayin sa mabuting paghawak ng ating pananalapi kung paano tayo palago nito. Ito ba ang aklat na binabanggit sa Josue 1:8? Ito ba ay isang aklat kaya na military, kumbaga strategic book na sinasabi ng Panginoon, basahin mo ito Josue at magtatagumpay ka sa military campaign? Well, ito po ang sasagutin natin sa umagang ito sa ating pagbubulay. Now, sino po si Josue o si Joshua? Siya po ang successor ni Moses. Tagalog, Moses o sa English. Joshua was Moses' successor. Ayon sa Josue 1, doon sa nabasa, pagkamatay mo ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun na at lingkod ni Moises, patay ng lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog utang patungo sa lupain ibibigay ko sa kanila. Mga kapatid, narito ang isang lingkod ng Diyos na tinawag niya kahalili ng isang kilala at dakilang tao ng Diyos. Alam po ba ninyo sa Deuteronomy chapter 34 na ang naglibing kay Moses ay ang Diyos? Sino kaya ang ililibing dito ng Diyos? Naglilibing mo sa atin tao. Kay Moses ang Diyos. Kaya nga sa Judas pinagtatalunan ni Arkanghel Michael at Satanas ang daw nasa ng bangkay ni Moses. Kumbaga parang ganito. Yung mali ay siguro yung expectation sa kanya ay dapat mahigitan mo si Moises. Pero mga kapatid, hindi mo ang issue dito ay kung sino yung pinalitan at kung sino ang papalit. Although mahalaga ang buhay nila, ngunit ang tignan po natin dito ay kung sino ang Diyos na sumasa kanila. So sa ating buong buhay, ganun po ang ibig natin sabihin. Sino ba ang Diyos na sumasa atin? Hindi kung sino ang sinusundan natin at kung sino tayo. Kumbaga, ang pinakamahalaga doon ay sino ang Diyos na susundan natin. So ito po si Josue. Umahon si Moises mula sa kapatagan ng Moab patungo sa bundok ng Nebo, sa taluktok ng Pisga sa gawing silangan ng Jericho, ay pinakita sa kanya noon ni Yahweh ang buong lupain. Now, sa chapter 34 po ng Deuteronomy verse 1. Nasa punto po sila na hindi pa ho nila nakukugbog ang lupang pangako. Bali, andun ho ang Moab, andito ho ang Jericho, andito ho sila sa lugar na ito, yun hong bundok ng Nebo, doon ho idinala ng Diyos si Moises, ipinatanaw sa kanya ang lupain. At ang sabi ito, ang lupain ay pinagkaloob ko sa inyo. Ngayon, hindi ho mararating ni Moises yun dahil sa naging problema niya, ang pagsubay niya sa Diyos, kung tinatasan siya ng Diyos na dapat sabihin lang niya ang bato ay pinupok po ni Moises. At ito naging dahilan kaya hindi na siya nakapasok sa lupang pangako. Pinakita lang po sa kanya ng Diyos yun dahil ang ibig sabihin ito yung aking pangako sa inyo, mga ninuno sa inyo. Ngayon, si Josue po ang gagamitin ngayon ng Diyos para manguna upang sakupin ang buong lupain na ipinangako ng Diyos, ang Kanaan, ang lupang pangako, kung saan ito ay i-distribute o hati-hatiin sa mga 12 tribo ng Israel o ni Israel, ni Jacob. Ano ho ang goal ni Joshua? So, anong sabi ho dito sa talatang 6 ay pagpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop. As you conquer, yung lupain, ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. So, i-mark po ninyo yung word na ibibigay o ibinigay ng Diyos sa kanila. So, pamumunahan mo ni Josue ang bayan ng Diyos sa pagsakop roon. Nakaugnay ang Josue 1:8 sa layuning ibibigay ng Diyos. Ito po, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have
good success. Now, sabi natin kanina, ang Diyos po ay formula para sa pinansyal na success. Ito pa ay formula para sa prosperity. Tingnan po natin ito sa mga susunod nating tatalakayin. Now, saan mo nakasalalay ang pangako ng Diyos sa tinatawag nating prosperity and success? Doon mo sa ating binasa. Sa context po na ating binasa, it depends on meditation of God's Word. So, maaaring sasabihin ninyo, bakit kaya ang mensahe ay tungkol sa supply o provision ng Diyos sa ating pong mga pangangailangan? Now, ano po ang kinalaman nito sa tinatawag nating pagtunghay sa Joshua chapter 1, na may kinalaman mo ito sa pagsako ng tinatawag nating lupang pangako noong panahon yun. Now, may mahalaga pong epekto yan kasi sa ating pong mapunawaan, sa ating pag-unawa, tingnan po natin yung flow ng nais natin ipaliwanag tungkol sa kalagahan ng mga bagay na gusto kong bigyan ng pansin sa inyo. May tatlo pong aspeto ang meditation ng salita ng Diyos. Number 1, the duty to meditate God's Word. Number 2, the ways to meditate God's Word. And then number 3, the blessings of meditating God's Word. Now, ang Diyos pa ba ay 1A, ay pangako tungkol sa financial success. Now, tingnan po natin as we relate these aspects of meditating God's Word doon. Okay? Tingnan po natin mga kapatid. Anong aklat ito? Balikan muna natin yun. Ang sabi ko dito ay, ang aklat po na ito na dapat basahin o sabi hindi iniwalay o dapat pagbulayan ni Josue ay, ito pala yung aklat na sinabi ng Panginoon kay Moses, isulat mo bilang ala-ala sa isang aklat at basahin mo sa pangdinig ni Josue na aking lubusang buburahin ang ala-ala ni Amalek sa ilalim ng langit. Exodus chapter 17 verse 14 and Deuteronomy 31 verse 9, ito ho ang nilalaman ng mga utos ng Diyos sa Israel. Yan ho ang mga kautusan. Kasama ho diyan ang Ten Commandments, kasama ho diyan ang mga sinabi pa ng Diyos sa kasaysayan ng mga Israelita. And siguro ho, to summarize this, yan po yung Pentateuch. Para sasabihin niyo, paano ho yun na nangyari? Eh dahil po, hindi man totally, dahil sinasabi ko ang author nito ay si Moises. Pero alam po natin na yan mo ay isulat ay sa kalooban ng Diyos. Compilation, maaaring ito po ay nakuha sa iba't ibang pahayag ng kung sino man ang mga sumulat. Pero ang pinaniniwalaan ng mga konserbatibong teologo o theologians, si Moises po ang sumulat dito. From Genesis to Deuteronomy. Sa yung, kung siya man, hindi man siya directly sumulat, maaaring pinumpay niya ito, ayon sa biyaya ng Diyos, at ito ho ang tinutukoy ng Panginoon o kay Josue na huwag mawalay sa iyo ang aklat na ito. Mahalaga po ito kasi ito ho ang gusto natin tignan mabuti, hindi pala ito isang uri ng magical book. Hindi ho ito article o babasahin tungkol sa isang bagay na magsasabing paano kaya yaman? Paano ka gagaling sa iyong mga sakit? Paano gaganda ang iyong kalagayan sa buhay o kung ano pa man? Ito pala ho ay isang aklat na pinagkaloob ng Diyos pamamagitan ni Moises sa kanyang bayan upang, ang sabi ko dito ay maging ala-ala. Nilaga po maunawaan kung anong ibig sabihin nito. The whole scripture, sa atin po, binanggit po ito sa 2 Timothy chapter 3, 16 and 17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, sa pagsasanay, sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap. Nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti. Ano po ang tinutukoy na kasulatan? Maaaring sabihin natin, kumpleto na ba ang scripture noon? Hindi pa kumpleto, pero ang tinutukoy mo nung lahat ay yung Old and New Testament. 66 books of the Bible. Ibig sabihin, lahat po ng kasulatan, wala akong iniwan diyan na hindi mahalaga. At ang sabi ko din, kinasihan yan ng Diyos, mapapakinabangan, walang hindi.
So dito natin po gustong dalhin yung ating pag-uusap at pakikinig mula sa salita ng Diyos tungkol dito sa sinabi ng Panginoon kay Moses. Number one, the duty to meditate God's Word. Ang ating tungkulin pagbulayan ng salita ng Diyos. Again, nais ko ipaalala sa inyo dahil ito po ay mahalaga. Baka sasabihin natin, ay ako'y magbubulay na. Bakit? Gusto ko yumaman. Gusto kong dumami ang aking pananalapi. Gusto ko ako'y gumaling at lumakas. Hindi ko po sinasabing ito ay salungat doon, pero gusto natin maging malinaw ang nilalaman ng gustong sabihin ng salita ng Diyos as He intended it to be. Mga kapatid, ang Biblia po ay galing sa Diyos, sinulat ng tao, isa lamang ang intensyon. Hindi po pwede ng intensyon dito ay 10. No, isa lang. Hindi natin pwede sabihin, ang kanyang intensyon ay ganito. Sabi naman ng isang story kayo, no, hindi po pwede magkaganon. Tandaan ninyo, ang sino mang sumusulat na tao, kapag siya ho'y sumulat sa kanyang mahal sa buhay o nagbigay ng isang dathalain, isa lang ang intensyon yan. Hindi yan pwedeng sabog na 100 intensyon. Magulo ho yun. Ang Biblia ay may isa lamang kahulugan ayon sa inspirasyon ng Diyos sa sumulat upang ipaliwanag ang kanyang layunin noon sa lumang tipan, sa bagong tipan, at sa atin ngayon. Kaya gusto natin po itong maunawaan. Ang tungkulin ng pagbubulay ay nakaatang kay Josue bilang sumasampalataya sa Diyos na nagpalaya sa kanila sa Egipto, sa talatang 8. Ang sabi ng Diyos sa kay Josue ay huwag mong kalitaang basahin ang aklat na ito, pagbulay-bulayan, dilidiliin mo yon araw at gabi. Mga kapatid, inilagay ho ang responsibilidad. Hindi ho ito ipinakiusap. Hindi sinabi ng Diyos na kung kaya mong magbulay-bulay, gawin mo. Mahalaga yan. Pero sinasabi ho doon ay ito po ay isang utos, imperative ho ang gamit ng salitang dito. Ang sinasabi, huwag mong kaliligtaan. Huwag mong iihiwalay. Huwag mong ilalayo. Sa halip ito'y pagbulay-bulayan mo araw at gabi. Now, mahalaga po yung salitang sumasampalataya sapagkat si Josue ay nakasaksi ng mga ginawa ng Diyos na nauna nang si Moises pa ang nagliligo nangunguna sa Israel at si Josue ay umaalalay lamang, nakikita ko ni Josue ang ginagawa ng Diyos noon. At ang ibig sabihin din po nito, napakahalaga na sabi nga natin kanina, ito ay kaniyang mabalikan, maalala, yung pag-aatang ng tungkuling pagbulay-bulayan sapagkat ito ay mahalaga sa kanyang magiging tungkulin para pangunahan ang bayan ng Diyos. Mga kapatid, kumusta po ba ang pagbubulay natin? Tinatanggap po ba natin ang responsibilidad na dapat natin pagbulayan ang salita ng Diyos? O ito'y ginagamit na lang natin kapag tayo nasa gibig na sitwasyon? Tayo po ay nasa panahon na ang tao ay masyado ng busy. Lahat na ay ginagawa ng tao. Wala na siyang kapanapanahon na magbulay pa. At minsan, gumagamit na tayo ng mga kung ano, hindi masama yung mga apps or application sa inyong mga gadget, sa inyong mga iPhone or tablet na ginaganyan-ganyan lang labas ng labas dyan kung ano yun. Hindi mo masama yun. Pero gusto ko pong sabihin is, how does it affect us? Ano ang epekto nun sa atin? Iba ko yung sinabi dito, pagbulayan mo. May malalim mong kahulugan yun. May pagbalik sa alaala. Merong paghuhay sa kung ano ho ang pangyayari na ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos upang magkaroon ng epekto sa buhay ng taong nagbabasa nito. Minsan, ginagamit pa ho ng iba pampaantok ng Biblia. Kung hindi makatulog, makapagbasa na. Josue 1. Ang sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, huwag mo talaga. Ang tungkulin ng pagbubulay ay pagpapahalaga sa nakaraan upang makita ang dapat gawin sa kasalukuyan o hinaharap. Pagpapahalaga sa nakaraan upang makita ang kasalukuyan at ang hinaharap. Mga kapatid, tandaan po ninyo bilang mga mananampalataya ito.
hindi natin mauunawaan ang lubos ang katotohanan kung saan tayo narito ngayon at kung paano tayo kung naglalakbay sa kinabukasan kung hindi natin alam ang nakaraan. Paano natin tatayuan ang katotohanan tayo pupunta sa langit? Hindi naman natin alam kung paano ba nangyari ngayon. Paano natin sasabihin na ang Diyos ay kasama natin kung hindi natin naiintindihan na ang Diyos ay kasama nila noon? Marami ng tao gumagamit minsan ng Biblia para kung magical book. Sino may dalang Bible? Ewan kayo taas ako. Magkakabukuhan tayo. Ako ay halinin nga rin. Ang dami kong Biblia. Pero ang gusto ko kong sabihin dito is, yung salita ng Diyos ay ginagamit upang tignan gaya ng sinabi ng Diyos kay Josue. Huwag mo itong kakaligtaan. Tinitingnan ko po kasi dito mga kapatid ito. Bakit mahalaga yung huwag mo itong kakaligtaan? Ano ho ang nandiyan ba? Ito ba naglalaman ng ano-ano at bakit gusto ng Diyos na yan ay pagbulay-bulayan mo, yan ay saliksikin mo, yan ay unawain mo. Yan ho ang tungkulin, yan ho ay duty, yun ho yung obligasyon nila noon sa lumang tipan, sa bagong tipan, hanggang sa atin ngayon at sa darating. So ang sino man na magpapabaya sa kanyang pagbubulay ng salita ng Diyos, hindi na nagbabasa ng Biblia, may pananagutan po tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, ayaw nating magtagumpay. Gusto nating mabuhay laang sa gusto natin, pero hindi na natin kailangan sangguniin kung ano man ang narito. Ang iba ba'y nagsasabi, alam ko na iyan. Kung alam ninyo, bakit minsan pag nagbubukas ng Biblia, hindi alam kung nasaan ang aklat ni Josue? Alam ba po ba ninyo kung nasaan ho ang aklat ni Judas? Pero minsan nagpapabasa, sabi, saan mo ba nandun yung aklat ni Judas? Sa lumang tipan o sa uluhin mo ninyo yung Genesis hanggang Revelation para alam po ninyo kung saan yung bubuklatin. Ibig lang sabihin nun, hindi mo niya alam ang kanyang Biblia. Yan ho, malina. Unang Korintos 10:11, alam niyo kung sabi dyan? Tingnan po ninyo mga kapatid. At least, pwede nating tingnan uli ito pag uwi natin, pero tingnan po niyo 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Ganito po sabi ng Apostol Pablo, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan sino? Tayong mga inabot ng huling panahon. Ulit ito. Nangyari ito sa kanila bilang babala. Kasi ito yung sa Old Testament, ito yung sila'y naglalakbay sa lupang, bago pumasok ng lupang pangako, nangyari sa bansang Israel, at ang sabi dito, at nasulat. So, ibig sabihin mo talaga, nire-recognize ng mga nasa bagong tipan na mga alagad at ng mga sumasampalataya na mayroon ng kasulatan. At ang sabi mo dito ni Apostol Pablo, upang turuan tayong mga inabot sa huling panahon. Then, ibig kong sabihin nito mga kapatid, mahalaga ang salita ng Diyos kasi ito pala'y nasulat para tayo ay babalaan at upang tayo'y turuan lalo sa ganitong panahon. Kaya ako sa tutusin, hindi mo ako nagtataka sa nangyayari sa ating paligid kasi nasa Biblia na lahat yan. Hindi mo ako nagtataka. Kapag may nangyari ngayon, hindi ko na sinasabi. Sinasabi ko pa nga ako ganito, balang araw, isang araw, nandito na sa tabi natin yan. Gagawin na rin yan ng mga tao. Tandaan po ninyo yan, sapagkat ang binanggit ng banal na kasulatan ay isang katotohanan. Kung paano ang mga sumasampalataya noon ay lubos na nabubuhay sa salita ng Diyos, gayon din inaasahan tayo ngayon. Awit 1, awit 19, awit 119, ilan lamang sa mga sulat ng mga salmista na nagbibigay po ng pagpapahalaga sa tinatawag nating meditation, pagbubulay-bulay, pagdidili-dili. Ibig sabihin kung paano po nila lubos na pinahalagahan ang salita ng Diyos, ito rin ho ang inaasahan sa atin ngayon. No more, no less.
Wala akong sinabi ang Diyos sa Biblia na yung mga nauna sa inyo, dapat mas matindi ang pagbubulay doon sa lumang tipan. Sa bagong tipan, pwedeng hindi na masyado. And sa inyo ngayon, sa 21st century, at mga susunod pang siglo, kahit hindi na kayo magbasa, kahit hindi na kayo magbulay, okay. Wala pong gayon. Ibig sabihin, ang iniatang na tungkuling magbulay noon sa bagong tipan, sa bagong tipan, sa panahon natin ngayon at sa darating, mga kapatid, nasa balikat natin lahat yan. So again, gusto ko pong paalaala, huwag ninyong ilagay sa estante ang inyong mga Biblia. Dalhin ninyo paglinggo. Nagtataka ako, nauubos ang Biblia natin dito sa church, pero wala akong nakikitang bitbit. Saan kaya dinadala? Mayroon na naman po akong pasalubong kay Pastor John. Sabi kay Pastor, narito po ang 2 pahong Biblia. English, Tagalog. Minsan na kakatuwa na lang kami sabihin, nauubos. Pero hindi balik maubos yan, basta dinidistribute natin sa mga nangangailangan. Pero kung tayo naman, dapat meron na po tayong sariling kopya na pinahahalagahan at pinakaiingatan. Okay po? Alam niyo po ba ang kabanang tipan? The Covenant, the Ark of the Covenant? Mga kapatid, sa banal na kasulatan, makikita po ninyo na ito ho'y pinagawa ng Diyos, ni Moises, kung saan inilagay ho ito, dito, yung takyas ng bato, yun ho yung Ten Commandments. The Ark of the Covenant. Mahalaga po ito kasi ito po ang simbolo ng presensya ng Diyos. Ano po gusto ko sabihin? Kung saan nandoon yung salita ng Diyos, kung saan nandoon yung binigay niyang kanyang mga paalaala sa kanila na kanila daw babalikan, nandoon ng Diyos. Kung yung Ark of the Covenant pinahalaga ng mga Israelita, mga kapatid, ano ho ang sinisimbolo naman sa atin ng banal na kasulatan? Minsan, mas dalahon natin. O sa bagay, dala natin ang ating mga cellphone, mga smartphones, or ito yung mga sabihin natin, nandyan ang Bible. Pero nabubuksan pa, baka mas malimit ay FB, Twitter, Instagram, mga pabebe. Yan na yung pinag-uusapan, di ba? 2.2 million. Nilampasan pa daw ang One Direction ng pabebe. Sabi na, anyway, nababanggit ko lang sapagkat gusto kong isipin na nasaan na ba yung stage ng mga panahon, ng mga tao ngayon? Bakit hindi nagiging trending ang Bible? Bakit? Bakit hindi trending ito? I don't care. Sabi ng tao, I don't care. Pero, mahalaga ang sinabi ng Diyos kay Josue. Now, ito po yung symbol ng presence ng Diyos. Meaning kung saan ang salita ng Diyos ay naroon. Di ba sabi ng Panginoon, He who abides in me and my words, abide in them. Ibig sabihin pala, yung nagsasabi na ikaw ay suma sa Panginoon, dapat ang salita ng Panginoon ay nasa iyo. Hindi pwedeng nasa iyo ang Panginoon, hindi mo alam ang salita niya. Mahalaga po na ating pagbigyan ang pansin at pagpapalaga. Sabi ko nga sa panahong ito, nang masyado ng busy ang tao, wala na silang panahon talaga na tingnan pa ang salita ng Diyos na sa inaakala nila wala namang masyado ng nilalaman ito para sa pagkasalukuyang panahon. Ang sabi ko dito, isagawa mo mga ito at pagkukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ng iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga bagay na ito upang maligtas ka, pati na ang mga nakikinig sa iyo. 1 Timothy chapter 4, verses 15 and 16. Mga kapatid, tingnan niyo po ang sinabi ng Apostol Pablo kay Timoteo. Isagawa mo ang mga ito, meaning ano ang pinagagawa sa kanya,
Yun po mga paalaala tungkol sa salita ng Diyos, tungkol sa doktrina at aral na dapat ay ipagpamuhay ni Apostol o ni Timoteo. At ang sabi niya, pag-uulan mo ng panahon, hindi mo ginamit sa Tagalog ito, pero sa English ginamit ko, sabi, meditate upon these words, meditate on this, sabi ko ni Paul kay Timothy, upang makita ng lahat ang iyong paglago. Hindi mo pwedeng humiwalay ang paglago saan? Sa mga bagay na kanyang natutunan na dapat niyang pagkukulan ng panahon. At ang sabi mo dito, ito ang kanyang itinuturo at yung kanyang pagkilos, ang kanyang buhay at ang kanyang aral, ang kanyang doktrina at ang kanyang pamumuhay. Never na ang isang mananampalataya ay lalago ng hiwalay sa salita ng Diyos. Never na siya ay matututo na hindi siya nagbubulay, hindi man lang siya nagpapahalaga sa salita ng Diyos, pero sabi niya, ako'y lumalago, ako'y natututo. Ano ang natututunan? Pero tingnan niyo sabi ni Pablo kay Timoteo, pakaingatan mo ang iyong pagkilos at pagtuturo kasi yan ay magsasama, hindi yan pwedeng magsalungatan. At ito'y patuloy mong gawin upang ang mga bagay na ito upang maligtas ka. Hindi mo yan salvation ng kaluluwa, hindi mo yan yung pagpunta sa langit dahil taliwas sa tinuturo ng Biblia. Yan po sa original na salin, ang sabi ko dyan ay mag-ingat ka sa mga bagay na itinuturo mo at pag yan ay mali, mapapahama ka. Hindi ka maliligtas in a sense na mapapahama ka, at sino pang mapapahama? Pati na ang mga nakikinig sa iyo. See, pag mali ang iyong pagkunawa, hindi ka nagbubulay, ika-quote ka lang ng quote na sabi ng Biblia, pero hindi mo naman talaga yan pinagbulayan. At yan ay kung saan mo lamang kinuha, hindi lamang sa ikaw ang mapapahamak, pati yung nakikinig sa iyo, mapapahamak. Marami akong naririnig na nagpo-quote ng Bible, pero iniisip ko, saan sa Bible yun? Parang wala. Saan mo nakuha? Hindi ko alam. Kung saan ko pinagpupukuha? Siguro baka sa horoscope o saan mang binabasang lathalain tungkol sa pangaraw-araw na buhay ng tao. Meditate on God's Word, or the duty to meditate. Ang second point po natin is the ways to meditate God's Word. Verse 8 ulit. Papansin niyo, nandun po ang aking emphasis sa talatang 1. Pagbulay-bulayan mo yun, araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Ang sabi po ng Diyos kay Josue, pagbulay-bulayan mo, meditate on God's Word, dahil ano po ang ibig sabihin on, upang matupad mo. See, tingnan po mga kapatid, kapag hindi ninyo binasa, hindi ninyo pinagbubulayan, mamaya makikita ko natin ano ba yung lalim pa ng kahulugan ng meditation. Sabi, paano mo tutuparin? Yun ang point is. Ibig sabihin is, paano ka tutupad sa isang bagay na hindi mo naintindihan? Pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo lahat ng nakasaad doon. Ang aklat ay hindi nilalaman ng panuntunan kung paano magiging magaling at matagumpay na kawal, bagamat may estratehiya din. Chapter 6, 1-21, yan po yung pagsakop sa Jericho. Pagpasok po nila, actually ganito po, nung sila'y pumasok na, yun pong mga saserdote may dala ho ng arko. Sila ho yung may bitbit. Sila ho ang pinauna ni Josue, at sa pagtungtong nila ng dalampasigan, yun ho pang kumbagay pagpasok sa tubig, sa ilog ng Jericho na tatawagdan nila. Ano ho nangyari? Nahati. Kasi sabi ni Josue, mauna kayo. Tapos sunod ho yung mga kawal, mga Israelita sa pagtawid nila. Ang gusto natin sabihin is, mayroon hong strategy, and then pagpasok nila ng Jericho, ang sabi ng Diyos dito, iikot kayo kada araw, 6 na araw, isang araw, isang ikot, isang araw, isang ikot. Pagdating ng ikapito, patutulugin ang pakaka, sisigaw kayo. Babagsak ang pader ng Jericho. Kasi nung malaman mo ng mga taga-Jericho na narito na ang mga Israelita, sinaraduhan na nila ito. 45 city ko yan. Yan po yung, kumbaga parang
Hindi kayo basta makakapasok diyan dahil ang pader po niyan ay napakataas at napakakapal. Ito nyo yung mga sinauna, yung mga castle. Sabi ko lang Diyos, ikutan lang niyo. Mga kapatid, tingnan niyo ho kung ito yung military strategic book. Gagawin ho ba ng sundalo, halimbawa ho ay kalaban, rebelde. Sinabi mo ba ng inyong CO, commanding officer, ikutan ninyo. So mga sundalo ay, sir, sana. Animin ninyo. Tapos ito sumigaw kayo. Mangyayari ho kaya yun? Baka sabihin mo ng mga sundalo, sir, para naman ho kami mga lukuro niyan eh. Pero ano ho ang strategy ng Diyos? Ikutan nyo. Ikutan. Pero hindi ko sinasabi, okay, again, baka sabihin mo, ganun pala. Meron na kasi ako nakilala pa, so inikutan mo ang kutsi, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos sa papito, pinutuhan ng mga, amin na ito! Sa pangalan ni Jesus. Hindi ho magiging kanya yan kasi pinagmamayari. So yun ho, ganun ho, din ho ginagamit ang salita ng Diyos na. Pagkas parang pwede natin sabihin, ha? Well, mga kapatid, hindi mo ito akla o panuntunan na magiging magaling ka o matagumpay ka na kawal. O sabihin natin, si Josue ay magiging sikat na leader dahil pagbubulayan niya ang salita ng Diyos. Ano ito ba'y paano ba yung paraan yun? Pero may strategy. Pero yun na nga lang, hindi man's ways, kundi ito ay God's ways. Ang pagbubulay ay nakatuon sa Diyos at sa kanyang mga katangian at kautusan na sinisikap pagtuunan ng pansin at isagawa. Now, ganito po ang ibig sabihin sa point na ito. Bakit pagbubulayan? Hindi ho nakasentro sa strategy. Although nandun yun. Ang gusto po natin sabihin ay yung Diyos behind the strategy. Mga kapatid, ang mundo punong-puno ng pagmamagaling ng tao. Kung ano-ano ang narating ng tao na sa kanyang pagsisikap, hindi masama, pero ito'y pagsisikap ng tao. Nasaan ang Diyos sa kanyang pagsisikap? Sabi niya, narating ko yan. Narating ko, nagawa ko ito at nagawa ko yan. Nasaan ang Diyos? Hindi natin sinasabi na hindi mo kailangan magsikap at magpahalaga sa iyong pagpapakadalubhasa. Pero ang gusto natin sabihin, sa pagbubulay ng salita ng Diyos, the ways to meditate God's Word, ay kasama po doon ang pinakamahalaga at importante. Don't lose your focus on God. Dahil ang bida sa Biblia ay Diyos. Hindi si Josue, hindi si Moises. At din yung ginawa ng pastor. Isa, dalawa. Yung ba sabi ng Diyos? Kunti gawin natin, ikutan natin yung loading yan, mamaya. Ha? So, ikutan natin. Isa, dalawa. Tapos, sabihin natin sabay-sabay, amin na ito! Pasabihin ng ulit, ay ako yung sheriff, papakura na ho daw. Gahon ko lang, tuhod pa na yung isang lana. Mga kapatid, ang pagbubulay pala ay nakapokus sa Diyos. Ano pangako? Ibinigay ko na sa inyo ang lupang pangako. Hindi sabihin yung magaling ang strategy, although that's part of it, pero ang gusto sabihin ito, sino yung Diyos na nangakong ibinigay ko na sa inyo? Mga kapatid, ang kaligtasan ko ba, pinagsisikapan natin makamtan? O nasa atin na, sa mga sumupalatay? Di ba nasa atin na? Tayo ba ay nagsisikap para maligtas? Hindi na. Tayo ay nabubuhay para sa kaligtasan na na ibinigay na. Free. Hindi sinabi ng Diyos, habulin mo ko. Pag inabot mo ko, ligtas ka. Hindi. Ibinigay na sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. At dahil doon, ang ating pananampalataya, ibinigay din. Ay paraan na para mabuhay tayo. Sa gayon, ito yung nagiging paraan natin na upang ating ituon ang ating pansin sa katangian ng Diyos, sa kanyang kautusan, na sinisikap natin isagawa dahil ito ang kanyang layunin sa atin. Mabuhay kayo dahil kayo'y ligtas na. Inyo na ang langit.
Hindi na tayo nabubuhay para pagsikapan yun. Kaya kay Josue, ang gusto sabihin ng Diyos sa pagbubulay ay ganito, meditate upon these words dahil ito yung kaparaanan kung saan nakikita mo ang pagkilos ko sa inyong mga buhay upang tuluyan ninyong masakop sapagkat ibinigay ko na sa inyo. Ang ibig sabihin lang nito ay doon papasok ang kondisyon kung papaano si Josue sa kanyang pagsakop o pag-claim ng ibinigay na ay magiging successful or he will suffer the consequences of failing to obey God. Ganon din po tayo. Kapag tayo ay nagpapabaya sa ating Christian life, oo, kung tayo ay talagang nasa Panginoon, ligtas tayo. Pero ito po ang nais natin ipaalala, mayroon pong consequence ang ating buhay dito sa lupa. We will suffer. Tayo ay maaaring maging miserable ang ating buhay kasi hindi natin pinakikinggang mabuti ang sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Sa halip, nakatuon tayo sa ating sariling mga panukala. Speak the word. Again, Joel Austin, you can change your world by changing your words. Remember, death and life are in the power of the tongue. Nasa Bible ba? No! Joel Austin. I declare, yan ang sinasabi ni Joel Austin sa kanyang book, 31 Promises to Speak Over Your Life. I declare, yayaman ka Dan, yayaman ka. I declare, in Jesus' name. Joel Austin mo ay nakatira sa, I think, hindi 10 is 40 million US dollars mansion na tinayo ng simbahan niya para sa kanya. Nabubuhay mo siya na very luxurious kind of life. Kung nakikita mo yung kanilang, kumbagay, parang bahay-sambahan sa yung Lakewood Church, makikita mo ninyo kung gaano kalaki at kung gaano pulpak ng mga nakikinig sa kanya. Napawang ang sinasabi ni Joel Austin ay tungkol sa pagpapayaman, tungkol sa pagpapagaling, tungkol sa pagbuti ng isang tao. Dahil ikaw sa iyong sarili na pinagpala ng Diyos ay pwede lang magdideclare dahil yan ang kalooban ng Diyos sa iyo. Hindi kalooban ng Diyos na maghirap ang Kristiyano. Hindi kalooban ng Diyos na magkasakit ang Kristiyano. Hindi kalooban ng Diyos na maging kahusang sa Kristiyano. Wala ho yan sa Biblia. And who is Joel Austin? Isa sa mga sikat na prosperity gospel preacher. Sikat na sikat sa Amerika. At ako hindi, nung isang panahon, may mga bisita tayo dito, Amerikano. And sabi ko, who is Joel Austin? Sabi niya, oh, he's a good pastor. Sabi ko, oh. Kaya ako nag-iingat nung mag-iimbita dito naman, baka ako makatayo dito siyempre tayo ay napakadali diyan, napakadali. Sabihin nila sa tao, gusto ba yumaman? Amen! Balik na rin yung payo ninyo. Ibabalik na rin nyo. Sigurado nyo. Itaas ninyo ang inyong mga pitaka. Ibagay payo ninyo. Sabihin ninyo na sabay-sabay. Panginoon, punuin po ninyo ng laman, ang aking wallet. Purihin ang Diyos. Balik ang wallet. Pag-uwi kayo nyo, puno. Wala sa Biblia yun. Bakit nila sinasabi? Speak the word. Ang pagbubulay ay hindi katulad ng paniniwala at ginagawa ng mga umaasa sa Eastern religion gaya ng yoga o transcendental meditation. Yun kung bang mga yoga, kasi sinasabi nila, just meditate. Yung bang nakukuha? You know, transcendental. Para bang nililik mo yung sarili. And just imagine, sabi ho nila, huwag ka nag-meditate ka, inaalaw mo yung espiritu ng iba. Halimbawa, ito, sasabihin mo, espiritu ni, sino ba yung mga namatay na mayaman? Ay, kung natin sige. Best na parang kayo, sumaaking ka, espiritu ng milyonaryong si Dayong namatay, sumaaking ka. Abay, mga kapatid,
Satanic ho yun. Demonic. Anong klaseng meditation ito? The American Standard Dictionary says that to meditate means to reflect upon, to ponder, to contemplate, to plan or intend in the mind. Ibig sabihin pala, ang pagbubulay, ang ways ng sinasabi, paraan ng pagbubulay, ay sabi ko dito, to reflect upon, okay? Binabasa. And then, hinahayaan mo na ito ay tumimo sa iyong isip, sa iyong puso, pinagbubulayan mo at inuunawang mabuti kung ano ang pahulugan ng mga salitang naririto. At ang sabi ko doon, to plan or intend in the mind. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang anumang bagay na sumasa isip natin at nandoon sa isip, ito po ay nagiging aksyon sa ating ginagawa. Anumang bagay na pumupuno ng ating isip ay nagpuproduce o nagsasagawa ng aksyon na ating ginagawa. Tingnan niyo po yun. Di ba yung kasong murder, sabi premeditated murder o killing, kasi para ba sinasabi na hindi pinag-isipan pero ginawa, yung magsasabi nagdilim ang paningin. Pero mga kapatid, nais po natin ipaalaala sa inyo na ang meditation po na binabanggit sinasabi ng Biblia ay pagpapahalaga sa salita ng Diyos, pananatili nito sa ating isip, kaya importante ho ang memorization. Sa Bible School, meron kaming contest, memorization. May nakapag-memorize 700 verses. Bata pa naman yun. Pero hindi lang naman sapat na i-memorize. Ang ibig sabihin niya ay mine-memorize mo, nagre-reflect ka in a sense na habang ikaw ay minsan nag-iisa, habang ikaw din ay mayroong ginagawa o ano pa man, ang salita ng Diyos sa iyong isip ay para bagang ito yung sinasabi nakakasaturate ng buong pananaw kung saan pag nagsalita ka at humakbang ka, may lamang salita ng Diyos. Ano sabi ni Jesus? Out of the abundance of the mouth of the heart, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tingnan niyo ang taong hindi nagbubulay nito. Ano ang lumalabas sa Biblia? Pag hindi magmumura, mga bagay na walang pakinabang. So yun po ang meaning ng kahulugan ng sinasabing meditation. Ibig sabihin, dito pala ay mine-meditate mo, kaya pala sinabi ng Panginoon kay Josue, upang matupad mo, kasi ang ibig sabihin, pag nasa isip mo na iyan, Josue, magkakaroon ka ngayon ng pagnanais na gawin yan kasi alam mo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Malinaw po yun. Ang salita ng Diyos ay pinagbubulayan sapagkat ito ang sundulang pinakamahalagang batayan sa ating pagsasagawa ng kanyang kalooban. Bakit tayo nagme-meditate ng Diyos? Ng salita ng Diyos? Bakit natin pahalagan ng salita ng Diyos? Ito po ang gusto kong sabihin. This is the ultimate source. Ang kaisa-isahang source na pagmumula ng katarungan, ng katotohanan, kung saan tayo ay mabubuhay sa pagsasagawa ng kalooban ng Diyos sa ating pangaraw-araw na buhay. Hindi po tayo pwedeng sumandal sa kung ano-ano pa bang bagay na aring narinig. Although yun po hindi mamasama. Pero ang gusto kong sabihin is, dapat ang salita ng Diyos ang pinagbubulayan kasi ito yung sukdulan. The utmost. Ito na ho yung pang sabihin natin ay the extreme na bagay na ating pong sasandalan upang tayo ho ay magsagawa ng kalooban. Mga kapatid, parang sabihin niyo, Pastor, hirap pala niyan. Talaga ho. Ano mo ginagawa natin pag umaga? Praise God. Hindi yung babasa.
Hindi mo paharapaan, hindi mo ito pahabaan ng binasa, hindi mo ito pagalingan kung anong nabasa, kundi kung yun may maiksi mong binasa, ang tanong ay, naintindihan mo ba yun? At ano ang gustong sabihin ng Diyos yun tungkol sa Kanya sa iyo? Sino ang Diyos sa iyo? At ano ang aplikasyon mo tungkol sa sinabi ng Diyos sa Kanyang sinabi tungkol sa Kanyang mga salita? Yun po ang nais natin. So, tingnan po ninyo, ano ang epekto ng pagbubulay? Colossians chapter 3:16. Ang salita ng Diyos ay ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso, turuan ninyo at pangalahanan ng isa't isa ng may bagong, ng buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at awiting espiritual ng may pasalamat sa Diyos. Mga kapatid, paano tayo magtuturo, paano tayo magpapaalala sa isa't isa ng may karunungan kung hindi natin alam ang salita ng Diyos? Kung ang sinasabi natin ay kung ano-ano mga bagay na hinahalungkat po ninyo, kung saan mga bagay ito na hindi ang salita ng Diyos, paano ang ating puso ay mapupuno ng awiting ng salmo, himno, awiting spiritual kung hindi galing sa Word of God? Ikanto tayo. Kung mayroon akong salibong buhay, lahat sa'yo'y aking ibibigay. 1,000 buhay ay kung yung isang ay hindi mo maibigay. Pero pag kinakanta natin na, kung mayroon akong 1,000 buhay, o lahat sa'yo aking ibibigay. Kaya minsan subjective yun. Dapat nakamatay natin ito. Tunay kang matapat, Diyos namit Ama, di nagbabago, di nag-iiba. See? We are declaring who God is. Hindi yung sinasabi mong, mayroon akong 1,000 buhay. Hindi ko sinasabing, hindi, ito po mga kapatid ay, kasi sabi dito kung ang salita ng Diyos ay nasa atin, ang ekspresyon natin is a declaration of the truth. Truth ba yun? 1,000 buhay? Ito yung isa nga hindi mo maibigay. Pwede sabihin na, that's not the truth. Sasabihin ng Diyos sa iyo, that's not the truth. Hindi ito yan. Hindi mo maibigay yung isa. Tapos humihingi ka kung 1,000 ang buhay mo. Hindi yan ito. Finally, the blessings of meditating God's Word. Tingnan natin dito. Ito ba ay abundant money, good health? Let's see. Upang matupad mo ang lahat na nakasaad doon, sa ganoon magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. O sabi Pastor, magiging masagana ka at matagumpay ang iyong pamumuhay. Then meaning abundance, prosperity, good health. Oh, siyempre dapat tingnan natin mabuti ang meaning. Kung paano ang pangako ay walang kondisyon na ipinagkaloob. Chapter 1, 2, and 3. Ang pagtatagumpay ay may kondisyon, verse 8. Ibig sabihin, yung pangako ng pagbibigay, binanggit natin kanina, may kondisyon, walang kondisyon, ibinigay na. Kung sakaling pumalpak si Josue, makukupag ba ang pangako? Yes. Bakit? Pangako yun ng Diyos. Kung sakali ba pumalpak tayo, dumating sa point, nahulog tayo sa kasalanan, ngunit tayo totoong mananampalataya, hindi na ba tayo pupunta sa langit? Si Pedro ba ay nasa langit? Si Judas ba ay nasa langit? Yan yung mga tanong. Pero halimbawa, kung ang ating babasihan ay ang ating ginagawa sa lupa, ibig sabihin, no one can be sure na pupunta ka sa langit kung pagdating sa lupa, papalpak ka. Eh lahat tayo palpak eh. Ako palpak. Wala nang pwede magsabi dito, Pastor, ako hindi palpak. Eh di, well and good. Kung gano'n, pupunta ka sa langit. Eh di kami, hindi na. Pero dahil ipinangako na ito ng Diyos, hindi ibig sabihin mapapatuloy ka gumawa ng kasalanan, kundi dahil walang kondisyon yun dahil tinapos na ni Kristo. Ang kondisyon mo ngayon ay patunayan mo. Live by faith. Walk by faith. May kondisyon po yun na sinabi ng Panginoon na pagbubulay at pagsasagawa. Higit pa ito sa kayamanang hinangat ng tao sa kanyang buhay. Awit 19, 10-11. Mga kapatid, ang sabi po ng awit 19, 10-11, ang kasalita daw ng Diyos ay higit pa sa anumang ginto o kayamanan.
Ang ibig palang sabihin, hindi pala ho ito may kinalaman sa prosperity o abundance ng pera o material na bagay. Ang sinasabi ko dito ay may kinalaman sa kayamanang espiritual na kung saan makikita at mararanasan ng isang sumasampalataya ang sukdulang kalagayan at kapayapaan ng buhay dahil ang Diyos na nangako sa kanya ay tutupad sa kanyang pangako. Dahil paulit-ulit na sinabi ng Panginoon kay Josue, magpakatatag ka, maging matapang ka, hindi kita iiwan, hindi kita papabayaan. Lahat ng pangako ng Diyos ay tinupad niya sa kanila. Ngunit may hatid din disiplina ang pagsuway. Lahat po ng pangako. Nung matanda na si Josue, sabi ko ng Diyos, Josue, tinupad ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako. So hindi pala ito material. Ito pala po ay may kinalaman sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. Now, ano po ang ibig sabihin nito? One, ang pagpapala ng tagumpay at kasaganahan ay nangangahulugan ng paglakad o pamumuhay ng may karunungan mula sa Diyos. Mga kapatid, that's the meaning of success doon po sa Diyos po wani. Ano po ang success? Living with wisdom. Paglakad o pamumuhay ng may karunungan mula sa Diyos. Hindi pala yan success, meaning ikaw ay yayaman, ikaw ay gagandaan tayo mo, hindi natin inaalis yun kung kalooban ng Diyos. Pero ito po, mga kapatid, ang tunay na kahulugan. Ephesians chapter 5, verse 15. Second, hindi ito isang pangako na walang kasamang pagharap sa mga pagsubok at paghihirap, kundi ang mabuhay na lagpas sa gitna ng sitwasyon. Ano man ito? Hindi sinabi ng Diyos, ang lahat ng magbubulay ng salita ko, ang lahat ng magsasagawa ng salita ko, ay sasagana, yayaman, gagaling, bubuti ng ang tayo sa buhay. No, wala kang pangakong ganyan. Wala. Ang sabi lang ho ng Diyos, ang tagumpay ay tagumpay kasi ikaw ay may wisdom to obey God. At ano ho ang epekto nito? Meaning kahit sa gitna ng paghihirap at pagsubok, you will be above the circumstances. You will be above the situation. Para pag ang halimbawa ganito, mahirap ang buhay, walang-wala ka. Pero sasabihin mo, Lord, salamat. Payapa ako. Payapa ako. Thank you. Thank you. Yun ho ang tagumpay. Yun ho ang sinasabing success. Hindi ho yung sinasabi ng mundo. Namatay po si Jesus, mahirap. Namatay si Apostol Pablo, mahirap. Namatay halos lahat ng mga alagad na mahihirap. Ang mga unang misyonero noon, tumanggi sa kayaman ng mundo, naglingkod sila sa Panginoon ng naghihirap. Pero I'm not saying na dapat tayo mabuhay in poverty. Yung pag tayo mag-host, tayo maging para tayo pinagdidirihan ng tao. No, hindi yun ang kalooban ng Diyos. Ang gusto natin sabihin is, kung ano man ang sitwasyon mo, kahit ikaw ay pasaganahin ng Diyos o dumaan ka sa mahirap na sitwasyon, you will live above that. Bakit? Kasi sa pagtingin mo sa salita ng Diyos, ang success, hindi ibig sabihin mapera ka, matalino ka, maabot malaki na ang narating mo, kundi iyong pamumuhay na dahil kasama mo ang Diyos, may karunungan kang lumalakad sa kanyang kalooban. Success. Sabihin niyo ba, Pastor, iba ho definition ng tao. Tato. Hindi pinangako ng Diyos ang kasaganahang material ang solusyon sa matagumpay na buhay. Pinangako ba ng Diyos na kung mayaman tayo, wala na tayong magiging problema? Hindi. Pinangako ba ng Diyos na kung magiging mahirap tayo, yan na lang ang solusyon? Hindi rin. Pero ang ibig sabihin nito, kundi ang buhay na lumalakad ayon sa kalooban niya. At paano mangyayari yun? Upon meditating God's Word and living according to God's Word. Ang resulta ng pagbubulay at sasagawa ng kalooban ng Diyos ay kaugnay ng Mateo 6:33. Ano po ang Mateo 6:33? Unahin niyo muna ang kaharian ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian at lahat ng bagay dagdag sa inyo. Kung pagbubulayin niyo po yung ano po gusto sabihin ng Diyos, hindi ang unahin mo yung pangangailangan mo, hindi ang unahin mo yung mga bagay na makakapagpaligaya sa iyo dahil gusto mo
Ang sabi ko doon, unahin mo ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang kalwalatian. Meditate upon His Word. Unahin mo ang Diyos, at anong pangako naman ng Diyos? Hindi kita iiwan at pababayaan. Ibibigay ko yung pangangailangan mo sa panahong kailangan mo. Pero ano na yun ang ginagawa ng tao? Nagpapakahirap. Again, hindi masama, pero nawawala na ho ang bahagi ng Diyos sapagkat ang sinisikap nila ay akala nila ang material na bagay ang solusyon. Saan? Sa problema ng tao. Ngunit, nagkakamali tayo ulit. Sa akin pong pagtatapos mga kapatid, gusto kong basahin Psalm chapter 1. Nakikita niyo po ba yan? Yung picture. Baka hindi. Yan chapter 1. Awit pala, Psalm. Awit chapter 1. Ito po puno. Nasa tabi ho ng batis o ilog. Kita niyo yung mga ugat. Malinaw po kasi medyo malabo. Pero gusto ko lang basahin. Mapanat ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang bayot maling halimbawa. Kundi hindi masama ang sa sinumang taong o hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay pagtawanan lamang at hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ni Yahweh siyang binubulay gabi at araw. Verse 3. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan, sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan at anumang gawing nakatitiyak na magtatagumpay. Ang kapatid, very crystal clear ang Word of God. Ang tao daw na nagbubulay ng salita ng Diyos, nabubuhay sa Panginoon at hindi sa takbo ng sanlibutan, ay katulad ng punong nakatanim sa tabi ng batisan. Ito ay lumalaki ng normal, malusog, at nagdadahon ng maayos, namumunga sa kapanahunan. Dahil ang tubig na ito, ang nourishment o yung nagiging source of His nourishment ng kanyang kailangan para siya tumatag at lumakas. Gayon din ang salita ng Diyos sa atin. Kaya sana namin pong panawagan sa inyo, do not neglect or ignore God's word. Magdala tayo ng Bible. Huwag natin ikahiya ito. Huwag ninyong ipilit saksak sa bulsa ninyong Biblia na wasak na ang bulsa nito para lang may tago sa iba. Pakita ninyong dala niyong Biblia. Naalala ko sa church dito, meron ang lalaki ng Biblia nila. Natutuwa naman ako makita na meron silang dalang Biblia. Kasi ngayon mo ay paliitan na ng Bible. Pataguan na. Baka natin ho ang araw ay kung saan ho na ilalagay yan. At kung paano ho yan, pinababayaan na rin ng tao, especially ng kahit naman ng palatayang hindi na pagkunahin. So finally mga kapatid, nais ko ipaalala. Ito po ang tagumpay, ang source ng ating kangahoy. Kasaganahan, hindi man ng material, pero yung iiwanan nating tema, our God shall supply all our needs. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat. Napakabuti po ninyo na hindi ninyo ipinagkain ang katotohanan ng inyong mga salita upang iwanan kaming mangmang sa panahon ito. Thank you sa wisdom, sa knowledge na ipinagkakalood ninyo upang ma-expose po ito sa amin at kami ay mababalaan o mapahiya sa aming negligence, sa aming ignorance ng iyong katotohanan. Minsan nagmamalaki na kami na para bang alam na namin lahat, pero kamangmangan naman ang uri ng buhay na aming ipinakikita. Panginoon, hindi basihan kung ano ang meron kami sa aming kalagayan bilang tao. Kung ano man ang tinatangkilik o ano ang aming narating. Bagamat yun ay bahagi ng inyong ipinagkaloob. Ang pinaka-importante tinitignan namin ngayon ay kung sino kayo sa aming buhay, ano ang iyong sinabi sa inyong mga salita, at kung paano namin ito naiintindihan. Now, we ask you, with your grace and mercy, allow us, Lord, to have that diligence, to have that desire, to meditate upon your words day after day of our lives. In order for us to be prosperous
and successful, walking in the ways that you have led us. This we ask and pray in Jesus' name.